Isang pinagpalang magandang Biyernes po ng umaga po sa ating lahat. Nasa day 929 na po tayo ng Everyday God. Ang bilis ng panahon. Only the Lord can do that. Ako po si Elena Cabaron. At sa ating series na Unending Grace sa Hosea, pinamagatan ko po ang aking tatalakayin sa verse na ito, ang panunumbalik. Ito po ang sinasabi ng Panginoon sa Hosea 14, verse 1. Manumbalik ka Israel kay Yahweh na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Alam na po natin ang katigasan ng ulo ng mga Israelita sa paggawa ng iba't ibang klaseng mga kasalanan na tunay na kinagagalit ng ating Panginoon. Katulad ng pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at marami pang iba na tunay na masuklam-suklam sa ating Panginoon. Subalit ang ating Panginoon ay matyaga sa pagpapaalala sa kanila na manumbalik sila sa ating Panginoon at talikdan nila ang mga kasamaan. At ito ay pagbagsak sa kanilang tagumpay. At hindi ito nalalayo sa ating kalagayan ngayon sa kasalukuyan. Tayo ay matitigas ang ulo at hindi tayo sumusunod sa mga utos ng Panginoon. Subalit, pinagawa ng Panginoon ang lahat ng ating kanyang magagawa upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. So, sinabi nga ng Panginoon sa Juan 3:16, "Gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, na kung sino man ang manalig at manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan." Tunay nga mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon at ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. Kaya ginawa niya ito na ipagkaloob ang Kanyang kaisa-isang anak. Siya ay napako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil sa tulong at biyaya ng ating Panginoon, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag ng ating Panginoon upang maging asin at ilaw sa mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. Ipangaral natin ang magandang balita ng kaligtasan. Sabi nga ng Panginoon sa Hebreo 13:5, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga mga kapatid, sundin natin ang nasa saad sa Mateo 28:19-20 na ipangaral natin ang magandang balita sa lahat ng taong ating nakakasalamuha na wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nga ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At kung ating ipangangaral ang salita ng Diyos, pangako niya sa Mateo 28:19-20, sasamahan niya tayo at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan upang magkaroon tayo ng lakas ng loob na ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, upang sila rin ay makasama natin sa buhay na walang hanggan kasama ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating Everyday God ngayong araw na ito. Sa muli natin pagkikita bukas. Paalam!